My presence here is to enlighten you. Alam niyo po kasi, itong F2N, we have talked or we have got into one of the most common pero one of the best supplements. Pero hindi natin alam, beneath pala dito sa everyday beverage na to na nakasanayan natin, there is a very potential product na napakaganda sa ating kalusugan. And we would like to discuss this today. Ganyan po itsura niya. Merong madilaw, merong mapula, pero varieties lang po yan. So kung titingnan po natin historically, yung unang gamit ng kakao, sabi, before Christ pa. So ang tagal na pala niyan. Nung Aztec Society, binibigyan nila stasa sa emperor, pinagbibili nila ng hayop, pinagbibili nila ng goods. So kung titingnan po natin, yung medicinal use ng kakao, medyo nag-umpisa lang noong mga 16th century. Kasi ito, nagamit ito considered as medicine, nagamit din siya as good nourishment. In fact, noong 1773, sa Salem Hospital, published siya under patient's diet. So, ang maganda kasi ito, kaya pala nagkaroon ng ganyang resurgence, kung aaralin natin yung pinaka-component ng kakao o ng dark chocolate, which is galing sa kakao na niluto, meron siyang mga active ingredients na talaga nakakatulong sa ating katawan. Meron siyang mga alkaloids, fatty acids, may mga polyphenols, and then meron siyang mga xanthines. Kasama dyan sa xanthines na yun, yung theobromine. Caffeine, bakit? It's 10 times sweeter. At ang maganda dito, hindi siya kagaya ng caffeine na nakaka-affect ng nervous system. Hindi siya kakabugin. Diba? At maganda mo sa ating theobromine, nakakatulong din siyang makarelax because maganda ang effect ng theobromine sa ating brain. Mamaya, pakikita natin yan as we go along sa discussion, sa kwentuhan natin. Work with, synergize, sa Tagalog, makibayanihan doon sa ating mga gamot for hypertension. Ngayon, syempre, alam niyo naman, ang hypertension, isa sa pinaka mga problema sa kalusugan yan. Maraming pinapatayan ng hindi nila alam. Diba? So, it's very good. Kung wala pa kayong high blood, it's better than to take our cacao. Kasi baka mamaya, because of this, hindi na kayo magka-high blood. It's yung ating fat centers. So, maganda nung araw, maganda sa ubo itong theobromine. Maganda siyang for suppressing cough at marirelax sa yung ating tinatawag na air sacs o yung, hindi air sacs, yung bronchi, yung maliliit na daluyan ng hangin sa ating baga. Antioxidant ang pinag-usapan natin, maraming benefit yan. Kasi yan yung mga sikreto para maiwasan na yung magkasakit, maiwasan natin magka-cancer. So, is the key, yung ating antioxidants. Maganda siya sa prevention ng ating mga protection ng ating cells at saka prevention ng pagkakasakit at matasira ng cells natin which can lead to cancer. Yung anak ko nga sabi ko, paano mo na mag-manage yan? Bukas ang cellphone mo, bukas ang tablet mo, bukas ang laptop mo. Multitasking. Lahat naman naglalaro, may streaming, may sabi ko, lahat yan could be a source of your free radical. This is the flavonoid, yung mga polyphenols na sa ating theobroma, sa ating kakao. It is an antioxidant that neutralizes itong mga free radicals na to. So pagka may mga antioxidant ka na ganyan, kahit na marami ka exposure sa free radicals, nano-neutralize yung free radicals. So somehow, meron kang protection. Kaya nga maganda, since ang free radicals pala, hindi natin maiwasan everyday. Exposed tayo. The air we breathe, environment natin, and the things we do, yung ating lifestyle. Lalo na po, stress. Kasi ang stress po creates inflammation sa ating katawan. Improves blood circulation to the brain. So, hindi lang pala siya protection ng brain cells natin, kundi pinagaganda pa niya ang blood flow sa brain. Kaya nga, sabi nga nila, gusto mo maganda memory mo, mag-chocolate ka na mag-chocolate. Diba? Kasi it improves blood circulation to the brain. Makaramdam natin. Saan yung makaramdam natin? Now, they found out, tayong kakao, bukod sa meron siyang anandamide na endocannabinoid, meron din siyang compound yung
And acetyl at ethanolamines na ini-slow down yung breakdown nitong cannabinoids na to, endocannabinoids na to. Natin, as they die, pagka natamaan ng free radicals yan, they die. Hindi lang lahat nagiging cancer. Most of our cells die early. Premature death ng cells. Ayaw natin yung premature death ng cells natin. Bakit? Yan yung nagpapatanda sa itsura natin at nagpapahina sa ating katawan. Natin is ATP. Yan yung kuryente. Yan yung power. Na gine-generate ng ating cells para gumana yung lahat ng function ng katawan mo. Pag ngumiti ka, you need energy from your cells. Yes. Pag nagalit ka, you need energy din. Pag mas maraming energy, pag galit ka. Di ba? Oh. So, pag wala daw magnesium, walang energy. And may mga studies pala, in small amounts, ibig konti nakakainin mo dark chocolate, yung ghrelin hormone, nasusuppress din yan. So, ibig sabihin, pwede pa lang yung appetite natin, sabihin na natin yung katakawan natin, mabawasan pala ng kakao. Ito sa ating metabolism, yung ating hormones ng cortisol. O kaya cortisol, pagka meron tayong ganyang hormones. Pero kailangan ma-relax din tayo once in a while. Pag sobra ang cortisol, ano mangyari yan? Hyperthyroidism. Sa inyong kakao, yung theobromine, it's good to prevent caffeine. Kasi parang codeine din po siya. Sugar added, it is raw, it is more nutrient dense. Ibig sabihin, mas marami siyang sustansya, yung mga active ingredients, walang processing, walang halos processing, at saka, ang problema lang, mas medyo mahal ng konti. Diba? It's a different thing na knowing, and it's a different thing na knowing and experiencing. Diba? Sino sa inyo ang alam lang na mabuti ang kakao? Sino sa inyo ang alam na mabuti at naranasan nyo yung kabutihan ng kakao? Yeah. Ayun lahat, diba? So when you have your kakao, class, sinamahan mo pa ng guyabano. Alam niyo naman yung guyabano, di ba? Ang daming benefit yan. Maganda daw sa infection, maganda sa inflammation. Diba? Alam mo yung collagen, akala natin sa skin lang, pero ang dami niya palang function. Skin, joint repair, helps, leaky gut. Alam mo ba yung gut natin, bitukan natin? Pag nag-leak yan, maraming problema yan. Hindi ka magiging masustansya. Pati immune system mo, apektado. Ini-improve ang metabolism, strengthens nails and teeth, nag-detoxify, at saka nire-reduce niya siyempre yung paborito natin yung stretch marks at saka mga cellulite. Kasi yan anong contain ng bertud? Maca and cacao extract. Nakakatulong yan sa libido. Pero nitric oxide, importante yan sa breathing, sa overall function ng ating katawan. Yung hindi ka makahinga, di ba? Naglalagay ng gamot sa ilalim ng dila para lumuwag yung pananakit ng dibdib. Ano yun? Nitric oxide yun diba? So, hindi lang para doon yun, para sa kalahatan lang. Gusto mo naman patimpla-timpla lang, ito nasa bote natin. Ngayon, gusto mo medyo iniinom mo lang ng capsule, meron tayong siguran. And of course, sabi nga natin, to augment everything, dahil ito yung iniihi mo lang araw-araw. Sino siya yung umiihi ka araw-araw? Kasi pagkaya din, may sakit ko yung sakit. Vitamin C po natin yung Theobromine. We need this every day. Sino sa inyo nagpa-vitamin C every day? Tatlo tinatake ko. Ako na 4. Ako, I take as much as 2 grams of vitamin C every day. Kasi alam niyo po ba, may kasama na itong kakao, may Theobromine na to. Of course, yung ating, ito, sabi nila, coffee is your everyday life. Ngayon, yung gusto ng coffee na hindi matamis, black. And then, of course, yung gusto niya ng matamis-tamis, meron tayong
Coffee mix. Alam niyo maganda tong coffee mix kasi may kakao ito, di ba? Yes. Di ba sabi ko sa inyo, kakao plus caffeine, theobroma plus caffeine, gives you sustained energy. Kaya meron total variety nito with less sugar. Yes, yes. Yung medyo ayaw mo matamis, Yes. ilang percent ang reduce? 45%. 43%. Maganda po po din din. Tatlo to, yung Pyropass, yung Osave, at saka yung Papain, ano? Yung Pyropass natin is very good for your what you call Helicobacter pylori. Found out yung Pyropass is a very good non-medicinal treatment for your Helicobacter pylori. At maganda dito, at the same time, yung composition ng Pyropass ay nakakatulong maka-alleviate ng mga symptoms ng indigestion kasi may protection din siya doon sa ating lining ng ating sikmura. Ganon din yung ating mucopus. Mucosave pala, mucosave. Ito ay nagko-coat dun sa ating lining, pati yung mga symptoms ng GERD, ating sikmura particularly, para hindi tayo masyadong maapektuhan ng acid. Kaya may mga GERD, maganda ito. And then, sama mo na dito yung ating papain. Alam mo, dagdag ko lang po ano. Ang papain is a very, very, very powerful proteolytic enzyme. Pag sinabi mo, proteolytic enzyme, proteolytic, protein, tas lytic, tinutunan yung digestive enzyme na. Kaya kaya wala kayong GERD, pwede mag-digestive enzyme everyday. Pangtulong yan sa digestion. Natin, it's not only the apple that is the star here. Si apple, kumbaga lambing ni Theobromas. Yes. Diba? Kasi beauty ang resulta eh. Pero sabi nga nila, you must be first beautiful inside to be beautiful outside. Ganon din yan. You have to be healthy inside to be healthy outside. So, yun po yung kagandahan ng ating stem cell. Kasi kailangan natin ng cell renewal, anti-aging, energy. Di ba? Of course, yung immune system tsaka wellness natin, importante yan. Tinatawag ng mga phytonutrients yan eh. May protective and rejuvenating effect sa ating skin cells. Now, ang tanong kasi na iba, pagka nag-apple stem cells ka ba, yung aging benefit, anti-aging benefit yan, cell protection, skin renewal, lalo na sa skin renewal. At saka yung longevity ng skin, yung effect sa skin natin, yung kanyang repair process. Yung bang apple stem cell nagiging skin? Siyempre hindi, kasi apple yan eh. Mga ganito, yung kanyang content, yung tinatawag na nutrient density niya, na nag-reserve doon, plus yung antioxidant properties niya, na dinagdagan pa ng theobroma, so gumanda yung protection niya sa ating skin, and pagka meron ganyang protection, na-preserve yung natural stem cells ng ating skin. Alam niyo ba yung ating skin, may natural stem cells tayo na siyang nagre-regenerate sa ating skin. Ang skin natin nagsished off yan everyday, napapalitan yan eh. Of course, kung sa product combination natin, the best is your superfood, either capsule o yung ating iniinom, and then sa kanya ng vitamin C, Theobroma C. Laging yan ang combination natin when it comes to protection against cancer. Now, when it comes to chemotherapy, pag magkikimo kayo, huwag niyo munang iinumin ito ng kasabay. Kasi bakit? May mga chemotherapy na tinatawag ng effect nila is parang free radicals to kill yung apoptotic o yung killing effect sa ating cancer cells. Eh kung meron kang antioxidant, makakontra yung effect ng chemotherapy. Kailan po ang inom? Usually after ng chemotherapy, it gives you around, depende sa doctors niya, sa oncologist. Kasi ibang oncologists, they give antioxidants after chemotherapy to minimize yung cell death naman ng mga natural or normal cells. Kasi di ba yan nakalaban natin sa chemotherapy? Parang shotgun yan eh. Pinaril mo. You kill the good guys and the bad guys at the same time. So dito, it preserves the good guys.
Well, chronic kidney disease kasi, this is a damage or impairment ng tinatawag nating basic units ng kidneys. Hindi siya cells ang tawag sa kanya, nephrons. Kasi ang kidney mo parang filter yan. And then may mga minute or tiny filtering units siya, ang tawag doon, nephrons. So pagka yung supply ng dugo sa kidneys ay na-compromise, which is nabagahan, dahil may diabetes ka, mahilig ka sa matamis, ang isa sa talagang sumisira ng blood circulation is sugar So, nahihirapan na mamatay itong nephron na to. Yung may mga chronic kidney disease, hindi naman lahat ng nephron sila ay kaya nga merong stages yan minsan 30% lang, 50% lang. So, tinutulungan ng dialysis. Now, ang susi dito is pagka gumanda ang perfusion o yung pagdaloy ng dugo. Diba? So, ano maganda dyan? Yung ating kakao, meron niyang pampaganda ng daloy ng dugo. And of course, isa sa susi sa ganyang, pag meron ka tinatawag na lifelong illness na ganyan, is lifestyle modification. Pagpili ng pagkain mo, pagbawas ng pagkain mo, natutulungan din tayo ng kapaw dyan. Okay. It also somehow modifies your appetite. Nawawala yung cravings mo. Pero ang pinakamalaking magandang factor dyan is yung improvement ng blood circulation. Kasi po, just to put things in a proper perspective, yung chronic kidney disease hindi na-reverse. Hindi na-reverse yan Pero, kung nasa stage 3 ka o stage 2 ka, dapat hanggang doon ka na lang. Diba? Huwag nang tataas. Yun yung advantages natin. Siguro kaya nag-improve yung iba. From that stage, na-maintain sila sa ganung stage na hindi nagpo-progress. Kasi karamihan na nakikita ko chronic kidney disease, ay nagda-dialysis, nagpo-progress So, ang advantage po sa atin is we do not reverse it, but we somehow prevent it or help prevent it from progressing. Para sa akin, kung may pre-diabetes ka na, at meron ka ng diabetes, lagi mo sinasabi kasi sa mga pasyente ko, medication is not enough. Kailangan mo ng lifestyle modification. Diba? Kung yung suga, mahapdi na nga, nilagyan mo pa ng asin. Lalo nga, diba? Yung diabetes, sobra ka na nga sa asukal. Tapos, sasabihin mo, konting asukal lang naman, hindi naman madalas. Minsan-minsan lang, pag nag-crave lang, yung hindi madalas na yun, parang siguro mga 2 to 3 times. Yung pag nag-crave lang, parang minsan araw-araw. Diba? So, do not add insult to injury. The best is yung walang sugar. Black tayo. Ngayon, kung ayaw mo talaga, hindi ka sang bubong. Ang mas acceptable na, sabi nga, choose between the lesser evil, di ba? Lesser evil po yung less 43%. Pero kung kakayanin, ako kasi I've shifted from sweetened coffee to unsweetened coffee. Alam niyo po, malaking bagay kung ma-eliminate mo ang excess sugar or excess carbs sa inyong katawan. Why? May mga findings po ngayon based on medical research that sugar is also okay lang naman wala ka namang pipiliin sa babae election, wala namang kainin diba? Pero yung libido, kasi alam niyo po minsan, ang sex is it's both emotional and physical. At saka psychological. Without that desire, without that urge, para wala siya effect, diba? Lalo na sa mga babae. Pero sa babae kasi, without that desire, walang lubrication, walang stimulation. So, nakakatulong din po ang virtue. Oo, kasi it curbs libido.
In reality, ilang milligrams of 500? Yes. Ako, I take it 2 capsules 2 times a day. Bakit? Ang vitamin C is one of your water-soluble vitamins. It means you don't hold it inside and you do not create it inside. Kailangan meron kang tinatawag na exogenous or outside supply. So, ibig sabihin, napasobra ka ng vitamin C, huwag ka mag-alala. Bakit? Ihihihi mo lang naman yan eh. Yes. So, yung pala maraming tubig. Ang kagandahan kasi sa ating vitamin C, it's one of your good immune modification or immune stimulant. And it's also a very good antioxidant. Kaya di ba, yung common Alex, ay, may siguro ka mag-vitamin C ka marami. Kasi inom ka ng maraming tubig. Di ba, bakit? It's natural cleansing.